Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading of the day. Ano po kaya ang makikita natin sa first reading of the day today? Yan. Malasahin muna po natin. I hope napanood nyo po yung first and second reading. Sorry, hindi pa ako nakakapag third reading talaga because pinapahinga ko lang po sa gabi muna ako, no? Sorry po. Bumagsak po. Sorry po. Hindi po ako nag-edit pag may mga ganyan because nawawala po yung energy. So, I have to continue lang po. Okay, pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kamusta po kayong lahat? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan lahat. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Huwag niyo pong tatanggalin ito. Ito po ay ating pagsasanib puwersa. Control and compassion. Ngayon po siguro ay siya po ay kinokontrol niya lang po lahat ng kanyang feelings. As of this very moment, ang tao pong ito ay talagang nagko-control lang po ng kanyang emotions, ng kanyang feelings. Maybe kinokontrol niya po kung ano yung kanyang mararamdaman, ano? May pagmamahal po ito sa inyo, pero kinokontrol niya po because for some reasons ayaw niya pong mapahiya at ayaw niya pong ma-realize mo na hindi niya rin po kayang mawala ka. Somehow, ang person na ito, kahit po nagsisisi siya, kinokontrol niya po ang pakiramdam niya, kung papaano po siya magre-react at kung papaano niya po dadalhin ang mga ganitong klaseng emosyon. Ano? Kayang-kaya niya pong mag-pretend, kayang-kaya niya pong kontrolin yung emotions niya, to be honest with you. Kino-control or pinipigilan na lang, no? Mas maganda po. Pinipigilan niya ang feelings niya para hindi mo mahalata. Pinipigilan niya lang po ang kanyang feelings para hindi mo mahalata na
nagsisisi po siya sa kanyang mga nagawa, no, na nagsisisi po siya sa mga bagay-bagay. So somehow this person talagang he's trying to to control, no, yung emotions niya. Pinipigilan niya po yung emotions niya at talagang weakness and manipulation. Talaga pong hinahawakan niya po yung kanyang feelings, hinahawakan niya po yung kinokontrol niya po lahat sa kanya, to be honest with you. No? Ayaw niya man pong gawin ito pero parang wala po siyang choice eh. Parang gusto niya pong ipakita or gusto niya pong malaman mo na kahit papano nagmo-move on daw po siya sa buhay niya. Somehow, I feel natatawa po ako sa person na to kasi talagang imbis na magpakita siya ng parang gusto ko sana na magpakumbaba siya, ayusin niya, pero hindi eh. Para pong napaka-immature niya, mas gusto niya pa pong kontrolin at magpretend, para po hindi mo raw mahalata kung ano po yung totoong pakiramdam ng taong ito sa totoo lang, no? Sa totoo lang, ang gusto po ng taong ito so far ay makaramdam ng matinding ikaw daw yung makaramdam ng matinding pagkamis sa kanya, no? So far, ang taong ito po ay gusto niya pong sabihin sa iyo na gusto niya na ikaw ang makaramdam nito, yung mga pagsisisi blues, no? Yung gusto niyang iparamdam na ikaw yung nagkamali sa kanya, no? Somehow this person has really high ego and talagang sa makikita ko po sa kanya at nakikita ko po sa kanya, napakataas po ng pride and ego ng person na ito to the point na ayaw niya pong tanggapin na meron po siyang kasalanan. No, he has too much pride actually, no? Pero ayan po, dahil po dyan, ayan po, there's sadness, depression, and negativity. Pumapasok po sa kanya lahat ng yan, nako, bakit ba laging bagsak po itong ating camera, no? Nawawala po yung energy, kaya hindi ko po yan i-edit. Pagpasensyahan nyo lang po. Nawala. Yan, okay? Sorry po. Okay. Yan. So, sa nakikita ko po dito, no, ang tindi po ng pakiramdam ng person na ito, no, has too much pride, no? Hindi niya na po alam kung ano po yung gagawin niya because of too much pride. Hindi niya rin po alam kung hanggang kailan po siya makakaramdam ng ganito, hanggang kailan po niya dadamdamin to, dadalhin ito, no? Kasi sa totoo lang po ngayon, pigil lang po ang person na ito. And somehow, sa nakikita ko po ay mas magiging malungkot pa po siya sa darating na araw. There is sadness, depression, and negativity, no? Hindi niya po kakayanin maging positive sa mga susunod na araw. Bakit? Kasi siya na po ang gumagawa ng ganyan sa sarili niya. No, siya po yung imbis na harapin niya, ang ginagawa niya po, tinatalikuran niya po ito, oh. At hindi niya po ito para hindi siya para mag-give in daw dun sa mga pakiramdam niya na ganyan. Kaya ang gusto niya po, as much as kaya niya pong kontrolin ito, gagawin niya po, no? Pero sad to say, malungkot po yung ganyang klaseng buhay, no? Hindi niya po malaman kung hanggang kailan niya po kakayanin ito, no? Sa totoo lang, ang hirap-hirap po ng ganyang sitwasyon. Sa totoo lang, hindi po biro yung ganyang sitwasyon. Kaya talagang dinadala niya po ay talagang kakaiba po, no? Kaya sabi ko po sa inyo, mahihirapan po ang person na ito sa mga susunod pa pong panahon dahil hindi po niya kakayanin ang ganitong patuloy na makaramdam ng sadness at negativity. There's home conflict, no?
ang tao pong ito ay malala po ang pakiramdam. Wala po siyang suportang nakukuha sa kung sino man ang kinakasama niya ngayon, at yun po yung masakit sa kanya. Hindi niya po alam kung hanggang kailan, pero nararamdaman niya po yung pagka-miss niya po sa'yo ng bongga. There's fear of change. Playing safe lang po ang taong to. He's just going with the flow. Pero sabi ko nga po sa inyo, matindi po ang pakiramdam ng taong to, dahil alam mo po yung guts na kailangan niya everyday na tahakin, ano? Everyday kailangan niya pong mag-pretend, ano? Yun po yung masaklap doon, kasi everyday kailangan niyang ipakita at iparamdam na okay lang ako, ganito. Pero to be honest with you, hindi po yan ang solusyon, no? Nagkamali po siya sa solusyon, and to tell you honestly, hindi po niya kakayanin talaga ang ganyan. Fear of change, playing safe, sa totoo lang po, hindi niya po yan matitake na sa mga susunod na araw at panahon. Ang dami niya pong strategy, tactics na binibigay sa iyo para hindi mo mahalata na talagang nagsisisi ang person na ito. Gusto niya pong ipakita sa iyo na galit siya sa iyo. Gusto niya pong ipakita sa iyo somehow na itong taong to ay hindi mo, parang gusto niya pong malaman mo na hindi siya basta-bastang susuko, no? Hindi daw po siya basta-bastang susuko. And yun po yung nalulungkot ako. Hindi na po ako natatawa doon. Nalulungkot na po talaga kasi he is parang being immature. Not only immature, being selfish, being arrogant, no? Being rude. Minsan po may iba sa inyo minumura pa, no? Para lang ma-convince ka niya at ma-convince niya yung sarili niya na ayaw niya na po sa inyo, no? Na hindi niya na po gusto, at talagang para po kumbinsihin yung sarili niya na somehow kayo ay wala na daw sa buhay niya. Lahat yan ay impulsive. Minsan po hindi mo po alam kung ano po ang, kung hindi mo po alam kung bakit daw, no? Kung bakit ganito yung mga decision niya. Somehow very, very immature po ang taong ito. At sa totoo lang po, nasasaktan din po siya, pero kaya niya po mag-control, no? Talagang yung antigas po niya, no? So sobrang tigas niya po, siya po mismo hirap na hirap, no? Hirap na hirap po siyang i-maintain. Hindi niya po alam hanggang kailan niya po kayang hindi niya po alam hanggang kailan niya po kakayanin panindigan ito, hanggang kailan niya po kakayanin na parang danasin ang lahat ng to. Kasi po sa totoo lang, mahirap po mga kapatid, mahirap po mag-pretend ng feelings. Hindi po siya ganun kadali, and to be honest with you, ang hirap-hirap po talaga ng ganung emotions, no? Pero kinakaya niya po, because doon ako nalulungkot kahit ang lungkot-lungkot na, kinakaya niya pa rin po for the sake na masabi lang po na para for the sake na masabi lang po sa kanya na ay kaya kong kontrolin, kaya kong palabasin, na hindi ko na siya kailangan. Pero the truth is, kailangan ka po niya, oh. Broken family, shattered dreams. Talaga pong sinasabi ko sa inyo na kinakaya niya lang po na wala ka sa buhay niya. Pero araw-araw niya pong dala-dala yung bigat na yan, ano. Diyan po ako nalulungkot sa kanya, kasi hanggang kailan niya titiisin ang lahat ng ito. Hindi niya po alam hanggang kailan, pero sabi niya hanggang kakayanin niya, pipilitin niya daw po, no? Na huwag ipahalata sa'yo, pipilitin niya po na magmatigas, at pipilitin niya po sa abot ng makakaya niya na huwag daw po kayong makahalata. Diyan po ako nalulungkot. Kasi somehow, ang lungkot-lungkot ng ganyang buhay, nahihirapan kayong pareho, no? Tapos nakakasakit din siya kasi yung third party, ang akala ng third party mahal siya.
Ang akala ng third party, okay sila. Pero the truth is, hindi po no? Ginagamit nila yung third party for whatever reason, ano? Hindi po talaga ang totoong pagmamahal yan, ano? Sinasabi ko po sa inyo, at yan po yung masakit sa kanya. Greediness, no? And possessiveness. Yung pagiging greedy niya po ay hindi na po tama, no? Hindi na po tama. And so far, sa nakikita ko po, mas malala pa po yung mangyayari sa mga susunod na panahon. Kasi po, the more po na kinakaya niya yung ganyan, the more na pinipilit niyang i-convince yung sarili niya na hindi siya affected, the more niya po marirealize na affected po siya sa totoo lang, no? Affected po siya at mas magiging affected pa po siya sa mga susunod na araw sa buhay niya. At yun po yung nakakalungkot. No, nalulungkot po ako kasi somehow hindi niya po akalain na ganun po yung magiging takbo ng buhay niya. Hindi niya po alam no? Hindi niya naman po kasi nakikita yung mga mangyayari. Pero so far, sasabihin ko po sa iyo yung totoo, mahihirapan po siya sa mga susunod pang panahon. No? Sa totoo lang po, sa nakikita ko po ay marami pong mangyayari pa na masasaktan pa po siya. Pati sarili niya na po, masasaktan niya po kasi po napakataas ng ego and pride niya na siya rin po ang maaapektuhan sa mga susunod na panahon. Yan po yung masaklap doon, no? Siya rin po yung maaapektuhan, kaya ganyan po ang mga mangyayari sa susunod na panahon. Leaving home, making decision, no, iniwanan kanya, nagdesisyon siya, pero lahat ngayon ay false success. Living beyond means, kung akala mo po ang taong ito ay maayos ang buhay, lahat po yan ay nagtatago sa pagpipretend lamang. Reversal of failure, ikaw po ay totoong makaka-recover sa susunod na mga araw. Maybe ngayon, nahihirapan ka pa po. Maybe ngayon, hindi mo po akalain kung ano-ano po yung mga pwedeng mangyari. Pero sa susunod po, I tell you, no, hindi po yan magiging madali para sa inyong pareho, pero mas makaka-move on ka po. Bakit? Kasi po, mas makaka-move on ka po dahil sa totoo ka sa nararamdaman mo, no? Iniinda mo, dinadaanan mo, and to tell you honestly, mas madali po ang magiging process sa'yo, proseso at progress mo sa mga darating na panahon. Hindi ka po mahihirapan ng sobra-sobra. There's a clarity, makakapag-isip po ikaw ng mas maayos, and you will have a self-acceptance in the near future, no? Matatanggap mo po kung ano ang nangyari sa inyo, ngunit siya ay mananatiling nakahang sa kanyang pagpe-pretend, no? Yun ang hindi maganda. Mananatili siya sa galit, no? Panay-panay pagkagalit, panay mai-stuck yun ang tamang term. Mai-stuck po siya sa galit at sa depression. Yan ang masaklap kasi hindi niya sinasabi po kung ano yung totoo, no? And there will come a time you can recover from this, no? Magkakaroon ka ng malaking improvement sa buhay mo, at sa nakikita ko po ay mas magiging maayos ka pa sa mga susunod na panahon sa buhay mo, no? Hindi katulad nung iba na katulad niya na pretend pero ayan po, no? Parang wala nang kinaanuhan. Ina-avoid mo po yung conflict in a way na hinaharap mo yung mga problema mo. Hindi po katulad niya, ina-avoid niya yung conflict to pretension, no? Pagpe-pretend, no? Hindi po kasi maganda na nagpe-pretend na ng pre-pretend. Pero sa totoo lang, makikita mo sa future po, mahirap po kasi hindi naman po niya alam kung ano po yung mga susunod na kaganapan sa buhay niya, no? Mas mahirap po yun kasi to tell you honestly, hindi po siya matatahimik, no? Most of the time, lalo po siyang maguguluhan sa buhay niya. Yan, siya po ang makaka-burnout and overstress sa sarili niya. Burnout and overstress po ang kahihinatnan ng taong ito hanggang hindi niya po tinatanggap kung ano po ang totoong pakiramdam niya
o feelings niya sa mga susunod pong araw sa buhay niya, no? Mahihirapan po siya, and to tell you honestly, hindi po ganun kadali ang mga mararamdaman niya po sa susunod. Mababurn out and overstress po siya. Bakit? Kasi po, ang hirap po nung dala mo araw-araw yung bigat ng kalooban, ano? Tapos, akala mo, pinapakita mo sa mga tao na okay ka na, hindi ka na affected, pero somehow, you are affected, no? Talagang affected po siya sa nangyayari sa inyo, and somehow, tinatry niya lang pong pagtakpan lahat, no? At pigilan ang lahat. Sometimes, yung pagpipigil, meron po yung hangganan kung nakakabuti pa o nakakasama yung pagpipigil niya sa sarili niya. And most of the time sa ngayon, I will tell you, hindi po nakakabuti sa kanya ang pagpe-pretend niya, no? Minsan po nakakasama pa po yung pagpe-pretend niya. Minsan akala niya nakakabuti, pero ang hindi niya po alam is nakakasama pa po ito sa kanya. And sa nangyayari po sa ngayon, ayan, talagang napasama pa po ang pagpe-pretend niya sa buhay niya, no? And for your last card, there will be difficulties sa kanya sa mga susunod pang araw, weeks, buwan, no? Sa totoo lang po ay mahihirapan pa po tayo, no? Mahihirapan pa po siya, at mahihirapan ka din in a way dahil mag-aayos ka po ng buhay mo, no? Ituloy mo po yung buhay mo. Kailangan mawala ka ng parang bula sa taong ito para ma-realize niya po yung self-value mo, yung worth mo na hindi niya po inisip, no, nung ginagawa niya po yung mga bagay na yan sa buhay niya. So that's it for your first reading. Pinipigilan niya lang ang feelings niya para hindi mo malaman na nagsisisi siya, pero there will come a time, I tell you po, no, sa lahat sa inyo, I will tell you po na hindi niya na rin po yan mapipigilan, at meron lang pong hangganan ang pagpapigil niya sa sarili niya, at mahihirapan po siya. Kung patuloy niya pong gagawin ito, mahihirapan po siya. Okay? Yan po ang inyong first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam natin kung ano po ang inyong mga feelings at comments sa ating comment section. Okay? Maraming salamat po. And please, no skipping of ads po. Tulong nyo na po yan sa ating channel. Para naman po, malalo pa po tayo makatulong sa ating mga street elderly. Ayan. No? Sa totoo lang po ay, sa nakikita ko po ngayon ay, mag-ayos naman po ang pakiramdam ng iba, although yung iba po sa nakita ko sa energy nyo ay nalulungkot pa rin po. Huwag po kayong malungkot. There will come a time na maiintindihan nyo po ang lahat ng nangyari sa inyo. In time, hindi nyo na po yan maililihim pa. Marilihim nila, hindi na po nila yan. Huwag na po kayong malungkot. Okay? For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. So, maraming salamat po. At, ang aking pong bilin, ha, please, huwag po kayo malulungkot dahil life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading po, no, for our second reading of the day mamayang hapon. Ano, ako po muna ay papasok at magtatrabaho at bibigyan po kayo ng second reading of the day mamayang hapon pag break time po namin. Okay? At sa aking mga Lady Elena friends, family and subscribers na ever loyal at talagang walang sawang naghahanap sa akin, maraming salamat po. Hindi nyo po alam kung gaano ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat. And of course,
For those of you that will give me a super thanks for this video, I would really love and appreciate that from the bottom of my heart. Lalo na po ngayon na magbibigay po tayo on September 14 for the street elderly. Sana po ay makatulong po tayong lahat. Maraming salamat po. At yan po yung sa super thanks natin. Thank you from the bottom of my heart. Ayan. So kayo na po ay mag-ingat, bawal po ang stress, just live one day at a time, mga kapatid. Huwag niyo pong istresin ang inyong mga sarili at darating po ang inyong mga kasagutan sa araw at oras na hindi niyo na po yan hinihintay. Maraming salamat po. God bless you all, and I will be back for another set of reading mamayang hapon. I love you all and God bless you all. Bye!